Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Tatagalin to, rekta na ho tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez. Eto ho, event just like the one we are having tonight. So, Vic Rodriguez started his public service as the youngest barangay captain in Quezon City at the age of 19, even before his law school. He studied law at the University of Santo Tomas and passed the bar in 2002. No. He briefly served with then Quezon City Mayor Sonny Belmonte and pursued private law practice. His famous client was our President Bongbong Marcos, where he acted as legal counsel, chief of staff, and spokesman during the 2016 vice presidential race and election, on protest thereafter. He then served as campaign manager of BBM during the 2022 presidential election and subsequently became the executive secretary of the Philippine government. He left, however, when the new administration reneged on the UNITEAM. Ituloy ang pagbabago. He did not like and opposed the corruption going on. He was vilified for unfounded allegations, which he corrected in his book, The Kingmaker, and the subsequent appearances before media and public, the most popular of which was Karen Davila's Tapatan on ABS-CBN, garnering almost 2 million views. He was an original co-founder of the Hakbang ng Maisog, which stood behind Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Roa Duterte as the genuine opposition to the abuses and malgovernance of the BBM administration. His advocacy revolves around the same calls of Maisog, which are transparency, accountability, peace, and security. The rest, as they say, is now history. Let us all welcome, ladies and gentlemen, whom our party chairman says, walang talo, matalino, mabait, honest. Ang tunay na maisog na oposisyon sa Senado, number 56, Attorney Vic Rodriguez. Palakpakan. Yan mga kababayan, ha? Yan ho talaga tatayo sa Senado, magiging boses ho natin yung mama na yan. Tuloy. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating ginagalang, rinerespeto at hinahangaan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa inyo pong lahat dito sa loob at labas ng bulwagang ito. Sa lahat ng Pilipino na nakasubaybay, marami pong nagla-live ngayong araw, yung ating mga kasama sa opisina, sa bahay, sa sasakyan, sa trabaho, sa eskwela. Ganon din ho sa mga Pilipinong overseas Filipino workers at migrants saan mang panig ng mundo
Tanggapin po ninyo ang aking pagbati at paggalang ngayong hapon. Ako po ay nagpapasalamat at ako'y gabilang sa inyong programa ngayong hapon. Salamat kay Pangulong Duterte at ako'y isinama dito sa tinatawag nating Duterte Senatorial Candidates. Yo! Ayos, palakpakan muna tayo. Maraming salamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagkaroon ng pagkakaisa sa mga kandidato natin ng pagkasenador sa papalapit na 2025 midterm election. Inaasahan na ho natin yan na talagang siyempre hindi naman ho natin alam yung mga strategy nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malamang kasama ho sa strategy niya yung mga nangyayari ngayon sa mga kandidato niya sa pagkasenador. At hindi ho kayo mapapabilang dyan kung kayo may tama Kung kayo merong mga bagahe, di ba? Mga may bagahe. Siyempre, yung si Atty. Vic Rodriguez at yung iba pang mga kandidato dyan, si Congressman Rodante Marcoleta, lahat ng kasali dyan sa lineup na yan, na-background check ni Tatay Digong yan. Di ka naman basta-basta pwedeng sumali dyan. Di naman pwedeng basta-basta mapasama pangalan mo dyan kung merong kang bagahe. Di ka nga. Right. Tumugon po ako sa hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon upang labanan at ilunsad ang gera laban sa korupsyon. Ang war on corruption na aking pinamumunuan is not just a campaign slogan. Nalalaman ko kung paano labanan ang korupsyon. Linabanan ko na sila minsan nung ako ay nasa Malacanang. At pinagpapatuloy natin ngayon. Nag-file po tayo ng kaso kamakailan. Linabanan natin yung anomalous, illegal, immoral, invalid, and unconstitutional and criminal 2025 budget. Saan ka nakakita nagpapasa ng 6.352 trillion pesos panay blanco ang Bicameral Conference Committee report. Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka. Naku, yan na. Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Naku, matindi yan Matindi ho yan. Tama yan. Pagka yung tanso, linagyan mo ng suka, maninilaw ho yan. Maninilaw. Oh. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Naku, peking ginto, lalabas ang tunay na kulay pag merong suka. Hindi man po ako gumagawa ng suka, subalit nung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautusang bumili ng suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon. Sapagkat bagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit at nautusang bumili ng suka ng maraming ulit, may diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Grabe. Ano na yan kung ikaw nagsabi noon, mga mukhang pinabili ng suka, tapos sasagot sa'yo nung mga binabanatan mo, oo, pinabili ako ng suka, pero meron akong diploma. Abogado ako. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. Naku po. At higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka. Ayos yan Gusto ko tong timpla nitong si attorney ngayon. Pero sa lahat ng mga speeches ng mga kandidato natin, ganyan ho talaga sila bumira ngayong mga panahon na to. Talagang solido. Ayos, solido. Galing.
Labanan natin ang mga mambubudol. Sabi ni Konsehal Kalma lang. Rani Ludovica, labanan ang team. Tutungo tayo mamaya dyan. Alam ho ninyo, tinanggap ko ang hamon na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon. Ang tunay at maisog na senador ninyo sa Senado. At bilang senador ninyo, ating pong lalabanan ang korupsyon at sisimulan po natin yan sa pagbabantay taon-taon sa ating national budget. Hindi tayo papayag na pupunuin ng korupsyon ng pork barrel ng akap ng AIX. Babantayan natin taon-taon ang ating national budget nang sa ganon, hindi na magkaroon ito ng 28 blanco at nauwi sa tinatawag nating GAA. Subalit bilang senador ninyo, kailangan ko po ng katulong. Kinakailangan kong makasama sa tulong ninyo ang isang veteranong mambabatas, matapang, magaling. Dalhin po natin sa Senado si Senador Attorney Dante Marcoleta. Palakpakan. At hindi lamang po isa, kinakailangan pa nating magsama ng isang veteranong abogado. Matagal na hong naglingkod ito sa mababang kapulungan. At minsan ding naging Chief of Staff sa Senado. Ang matagal ko ng kaibigan, dalhin din natin sa Senado, kasama kong magbabantay ng tao ng budget, si Senador Attorney Raul Lambino. At bukod po sa pagbabantay ng ating tao ng budget, makailang beses ko na rin pong napaliwanag at nailahad sa inyo. Bilang senador, akin pong aamyendahan ang tinatawag nating plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Sapagkat hindi po makatarungan na habang tayo'y nagsasagawa ng proclamation rally ng Duterte senatorial candidates ngayong maghapon, habang tayo'y ninanakawan, hindi tayo makapagsampa ng kasong plunder sapagkat hindi pa umaabot sa 50 million pesos ang ninanakaw ng mga tulisan diyan sa Kongreso. Saludo, galing ninyo. Bilang senador ninyo, aamyendahan ko ho ang plunder law o yung batas laban sa pandarambong. Yung threshold na 50 million, ibababa po natin ito sa 1 million pesos. Subalit, kagaya rin po ng ipinakita kanina, bilang principal author, kinakailangan ko rin ang mga kasama sa Senado. Kinakailangan nating kasama na hahabulin ang mga magnanakaw sa Malacanang. Kinakailangan natin ibalik ang aking makakasama, ibalik natin sa Senado, Senador Bongo! Yo! Solid. Ayos. At kaparehas din po ng kanyang advokasya, ipinakita niya kanina doon sa video message niya yung tinatawag niyang Exhibit A, yung KOJC. Nakikita natin kung anong inam pag walang korupsyon, kung lahat ng pera ay ginagamit at napapatupad ng tama. Sa Senado, kinakailangan ko rin ng kasama upang amendahan ang plunder law at kinakailangan nating dalhin sa Senado si Senador Pastor Apollo Kibuloy. Saludo. At pag naamyendahan po natin ang plunder law, isasabatas ko po ang pagbabalik ng death penalty sa lahat ng magnanakaw sa pera nating mga Pilipino. At hindi pa ho nabubuo dyan ang Duterte senatorial candidates. Pag nagawa na po natin yan, meron na tayong pagbabantay sa budget, meron na tayong pagbabantay at pag-amenda sa plunder law, ang pagbabalik ng death penalty, lalabanan din natin ang muling paglaganap ng illegal na droga. Saludo.
Nako, nawalan ng power. Ano nangyari dyan? Nawalan ng kuryente. Baka na natisod o. Ayan o. Ayan, grabe, daming tao. Dami yung tao. Ha? Tinignan ho natin yung mga nanonood dito sa live na to. Dito sa mismong page sa PDP, umabot ho ng 10,000 live viewers. Sa News 5, umabot ho ng 6,000 live viewers. Sa GMA, umabot ho ng nasa 10,000 live viewers. Pero ho ha, yung live ng Partido Federal, magtatatlong araw na ho, nasa ano pa lang, nasa 190,000 views. Ganyan ho yan mga kababayan. Bilang senador, ipapanukala ko ang pag-amyenda dito sa batas na nagtatag sa Philippine Drug Enforcement Agency. Higit nating palalakasin ang PIDEA. Bibigyan natin itong kapangyarihang magsagawa ng taunang mandatory drug testing sa lahat ng tao sa gobyerno. Yung mga polisiya. Mandatory drug testing parehas sa elected at appointed official ng ating pamahalaan. Walang exemption. Sisimulan natin ito sa Malacanang. At para magawa natin yan, kinakailangan ko ang isang matapang na namuno na dati ng laban kontra sa illegal na droga. Ibalik natin sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Siyempre, kinakailangan din natin ng mga kasamang abogado. Sapagkat laban sa illegal na droga, dapat ang parameters ay all within the Constitution and within the rule of law. Dalhin po rin natin sa Senado ang aking kaibigan, ang aking amigo, si Attorney Senator J.B. Hinlo. Nabanggit din ho kanina na ito'y mabait, subalit matapang din sa totoong buhay. Dalhin din po natin sa Senado, lalaban sa illegal na droga, si Senador Philip Salvador. And last but not the least, tulungan din po natin ang bagong abogado, ang bagong kasal, ang bagong senador, Senator Attorney Jimmy Bondoc. Ito po ang bumubuo ng Duterte senatorial candidates. Tulungan niyo po lahat kami mga kampanya, tulungan niyo po tayo lahat na mapunta sa Senado. Ang issue po natin ngayon ay ang maanomalyang 2025 budget. Subalit pilit nilang linilihis kung kaya't puinersa nilang ipasok itong unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sinasabi kong unconstitutional sapagkat pinangalanan nila itong verified impeachment complaint. Alam na mga abogado rito, pag sinabi mong verified, dapat ito'y nabasa mo. Ito'y base sa iyong personal knowledge o dili kaya'y base sa authentic documents. Pinagyayabang nila 215 signatories. 215 signatories. Trinabaho nila ng 7 oras. You have to help me do the math. Kung tayo'y magbabasa ng 33 page complaint, kada tao kinakailangan ng 10 minuto. Sa loob ng 1 oras, 6 na tao lamang ang makakapagbasa at makakapag-unawa ng complaint na yan. 6 na tao sa loob ng 1 oras, i-multiply mo ng 7. 42 lamang ang maximum na makakabasa at makakaintindi ng verified impeachment complaint na yan. Saan galing ang 215? Pagbigyan na natin sila, siguro'y matatalino at sadyang henyo sapagkat yung blanco na uwi sa 6.352 trillion pesos budget. Kung makakabasa po
ay 2 mambabatas kada 10 minuto, meron lamang pong makakapirma at makakaunawa ng 12 sa loob ng 1 oras. And again, you have to help me do the math. 12 times 7 hours, it will only give you what? 84. 84 congressmen na nagbasa, naintindihan, naunawaan, base sa kanilang personal knowledge o di kaya ay authentic public documents. Saan galing ang 215 signatories? Sa ayuda at sa akap at sa pork barrel. Kaya ngayong eleksyon, we should all understand what is at stake for our country this midterm election. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino. Nagbebenta ng 25 toneladang ginto. Hindi sinasabi kung sinong bumili at magkano ang pagbebenta nito. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo na nakawin pa rin ng Marcos administration? Kaya importante, mahalaga na tayo'y nagkakaintindihan. Let us protect the 32 million Filipinos who legally, constitutionally, lawfully, and democratically elected Vice President Inday Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Huwag nating hayaang nakawin ng iilang elitistang mangbabatas ang pangalawang Pangulo mula kay Inday Sara Duterte. Mahalagang pinag-uusapan natin ito para matulungan ninyo kaming higit at dalhin ninyo ang Duterte senatorial candidate sa Senado at ating po protektahan hindi lamang si Vice President Inday Sara Duterte, hindi lamang ang Office of the Vice President, kung hindi ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na ninanakaw ng ilang elitistang mambabatas. At muli ho, ako'y nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap. Sana ho ay matulungan ninyo kung ipangampanya sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak, kaskwela, kapitbahay, kaibigan, at sa lahat ng kakilalang Pilipino saan mang panig ng mundo. Ako po muli ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56, Pilipino, abogado, maisog! Maisog number 56, Vic! Rekta na ho tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Ito na ho, kung Dante tayo, kung Dante. Pumalakpak na may kasamang sigaw! Pilipinas, Duterte pa rin! 1, 2, 3! Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! 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 Yun! Ano yan? Siyempre. Ang tawag dyan, energy check. Kaya mamaya, Oo. energy check kami, diba? Kasi kanina talagang ninanamnam nila ang lahat ng mga sinasabi, nakatingin lang talaga. Pero kailangan natin yung energy na yan. Lalo na dito sa mga susunod pa. Yes. Tawagin na Dahil natin. ang ating susunod na kandidato, of course, ito kwento ko lang sa'yo bago Okay. ko introduce ang ating Congressman Rodante D. Marcoleta. Aha. Yan, yan. Sinasabi nila na sa survey daw, sa survey. Oh. Okay, sa survey, meron yung isang senador na tumatakbo sa kabilang partido ang number 1. Pero, merong social media group dito ang tawag ay Good Vibes. Good Vibes app. At nagkaroon sila ng ground survey. Okay. At sa ground survey, number 1 si Rodante Marcoleta. Palakpakan! Ayos, ayos, ayos. Siya po ay isang native of Paniki, Tarlac. Wow, ay kababayan ko. Taga-Tarlac din. Ayun! O, taga-Concepcion ako. A seasoned lawyer, he has served the Congress for 18 years as party list representative. A doctoral in governance in UP, Diliman. A fellow developmental leadership at Harvard Kennedy School in Massachusetts, Whoa. USA. Talaga? Galing, ha? Wow! Kita niyo naman. Yan ho ang mga pinabili natin ng suka. Galing UP, galing Harvard. Yan ho yung mga pinabili natin ng suka. Yan ho ang mga bumibili ng suka. Yung nang-aalas ka sa kanila, wala man lamang yung diploma. For his power bills, co-author of the Magna Carta for the Poor and Defender of Tradition in the House,
of Representatives. A fighter, the incorruptible, uncompromising public servant. Ladies and gentlemen, number 38 sa balota, Senator to be Rodante Marcoleta! Yun, palakpakan. Yan, isa ho yan sa talagang pinaka-idolo. Isa sa mga pinaka-idolo ho natin yan. Ha? Salute. Magandang hapon po sa ating lahat. Naku, yan na. Aalago na itong si Kong Dandy dito. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Pero kahit po ganun, kahit na tayong lahat ngayon na nandito ay pinaglihi lahat sa suka, tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Alam din natin na lubog na ang ating bansa sa korupsyon. Kahit tayo, naaamoy lang natin ay suka. Pero sila hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila ay involved sa korupsyon. Naku, Bakit humirap ng humirap ang ating bansa? 30% po ng pera ng kabangbayan na uuwi sa korupsyon. Tingnan po ninyo ang budget nyo ngayon. Spending, walang korupsyon, 4.5 trillion. Meron tayong surplus na 1 trillion pesos. Baligtad ang nangyari. Ngayon po ang ating deficit, projected deficit, 1.5 trillion pesos. Katumbas ng mangungutang tayo, 122 billion pesos per month. 4.2 billion pesos per day or 173 million pesos per hour. Bakit po yung hindi kumakain ng suka, hindi niya maintindihan yan? Bakit tayo po na ipinaglihi lang sa suka ang nakakaintindi nito? naku, patindi talaga itong si Kong Dante. Napakalaki po ng problema at hamon na hinaharap ng ating bansa. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Tama po yung sinabi ng mga kasama ko. Noong pong nasa Cagayan de Oro kami, sinabi ko na, itaga mo ito sa bato, Senador. I-impeach nila ang Vice President. Nangyari na po. So, ang gagawin nila ngayon, even if the impeachment complaint was a handiwork of the 19th Congress, ang gagawin nila pagdating ng 20th Congress, pipilitin nila na doon nila litisin ang ating Vice President. There is a constitutional issue here. Kailangan po ninyo yung abogado na makakarating sa 20th Congress. Kailangan po ninyo yung abogado na lalaban para sa inyo, para sa katwiran. Sapagkat kung wala po kayong dadalhin na abogado doon na magtatanggol, our country will be going to the dogs. Hindi ko na po hahabaan ang aking sasabihin. Nagkakaintindihan naman po tayo. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino palang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable portable boat, ng isang laser acupuncture device. Napakarami po. Pati pala banana ketchup, Pilipino pala naka-invento. Correct.
Ang sabi ko po sa kanila, bakit hindi kayo nakaimbento ng isang aparato na kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon. Katulad po ng isang scanner, na kung saan yung po kumakandidatong senador ngayon, 65 yata silang lahat. Padadaanin po nyo sa aparato na yan para makita natin kung sino yung qualified. Madali po yun para hindi na mahirapan ng ating bansa. Padaanin po yung 65 na tumatakbong senador. Maniwala kayo sa akin, kapag kayong naimbentong aparato na yon ay matino, alam po ninyo kung sino lamang ang lulusot doon? Ito pong mga kandidato ng PDP Laban. Lahat po ay re-rejectin ng aparato na yon. Maniwala kayo sa akin, sapagkat yung aparato na yon ay ginawa sa suka. Salamat po. Yun. Magaling talaga itong mga ano natin. Oh! Ang diinan ho mga kababayan. Ang gagawin. Attorney Rodante Marcoleta. Saludo sa mga kandidato natin. Ayan pa lang ho. Umpisa pa lang ho itong mga kababayan. Oh! Suka! Suka! Wow! Ayun na nga. Halika, Giselle, sumama ko dito. Napakahusay ho mga kababayan.